A day in my life staying here in Quezon Province. Hello mga katiny, welcome to my mini vlog. And for today's video, i-share ko sa inyo yung mga nangyari sa araw na to dahil itong araw na to ay araw ng feeding program namin ng TAC Group. Alas 3 pa nga lang ng umaga ay gumising na kami para mag-prepare ng aming lulutuin para sa ipapakain namin sa feeding program. So, syempre, marami-rami ang lulutuin namin dahil 178 person po yung papakain namin. At di lang po yun, may kasama pa pong guro at might be may kasama pang mga magulang. Kaya, minake sure ko is sobra yung pakain namin. And alam nyo ba na nakisuyo lang din ako sa aking mga kapatid dito sa Tagkawayan, Quezon na bilhin itong mga ingredients para makapagluto na din ng mas maagap at makapag-prepare na din ng maaga dahil nga kagagaling ko nga lang sa trabaho at wala akong time para mamili. So, syempre, proud kong pinakikilalang si Joanny, ang aming cook. Masarap magluto yarn. At ang kasama namin is si sister ko na si Mika. Siyang tagagayat at laging galit yan. Actually, siya yung mayordoman ng bahay na to. Charot. So, syempre, katulong ko din dito yung papa ko and ang aking kuya kasi kailangan talaga namin ng manpower dahil late na kami sa aming pupuntahan. And hindi pala dapat alas 3 yung gising namin. Dapat alauna gising na kami para magluto at mag-prepare ng dapat lutuin. Ganon. So, syempre, inuna namin ditong lutuin yung chicken at yung pasta. And after nga namin maluto yun is nag-comes up na kami sa spaghetti, yung spaghetti sauce rather, para mas mapadali yung pagluluto. Kasi madali lang naman lutuin ang pasta. Ang pinakamatagal namin niluto dito talaga is yung chicken. No? Actually, nag-call sa friend na rin kami dito kasi kailangan talaga na namin matapos yung paglalagay sa lalagyanan ng spaghetti at ng chicken dahil kulang talaga kami or hagol kami sa oras. So, dumating nga dito si Chrissy at si Abby para tulungan kami dito sa paggagayak ng or pagbabalot ng pagkain. Parang around mga 8 something, hindi pa kami tapos pero kinakaya namin kasi talaga manpower talaga dapat dito. But thank you na rin sa aking family kasi talagang tinulungan nila ako and yun sa pamangkin ko syempre and sa kuya ko na talagang tumulong na rin dito para lang matapos namin to pagpapak ng pagkain dahil baka nag-aantay na ngayon mga bata sa bukid. After a few minutes nga, ayan, natapos na din kami at nag-prepare na rin kami. Pinadala ko na to sa skate at ipinilagay sa tricycle. Hindi ko na na-videohan kasi nga wala na akong time for that. So, gumora na din kami ng aking sister going to mountain. Nauna na din dito sila Chrissy para mas maabisuhan ang mga teachers doon or mga estudyante doon sa school. And as you can see, medyo mabilis lang naman yung biyahe going to mountain dahil hindi naman siya kalayuan. Super thankful na din dahil nakaraos kami doon sa pagpapak ng pagkain. As you can see, daladala ko pa yung tarpaulin namin dahil may patarp kami. And ayan yung driver ko, ang aking sister. So, para mas ma-lessen yung aking pagod. And ito yung tricycle na inarkila namin para papunta doon sa mountain and ito yung lagayan ng mga pagkain. Syempre, kailangan ng tricycle para lang mailagay ng maayos ang mga pagkain. Sa totoo lang, sobrang nasorpresa talaga ako sa school na to dahil may pa-program talaga sila. Pagdating-dating ko, ay, oh my God, nag-aantay ang mga kiddo and syempre, yung mga teachers and especially si Ma'am Lu, yung principal nila. Sobrang nahihiya ako kasi medyo na-late nga kami dahil kulang nga sa manpower sa pagpapak. But sobrang saya ko dahil andyan na yung mga kids, nag-aantay talaga sila and I'm really really happy. Ang agap nila, grabe, sabi sa akin nung teachers dito is maaga pa lang is 7:30 nandiyan na yung mga bata and oh my God, I'm really really shy pero ayun nga, tuloy ang programa dahil may pa-program si Ma'am Lu talaga, grabe. Thank you so much sa School ng Payapa dahil hindi ko na-expect talaga to as in. Sobrang na-appreciate ko talaga yung mga taga-bukid kasi iba talaga yung pag-welcome sa mga ganitong programa. Grabe.
Actually, maikli lang yung programa. So, may nationality and prayer, tapos message kay Ma'am Lu. And ipapakita ko nga dito yung message ni Ma'am Lu and syempre yung message ko. Kaya keep on watching. Lubos-lubos ang aming pasasalamat kay Madam Mary Grace dahil sa kanyang pagkakaloob ng 50 pieces na medals. Mga bata, palakpak naman! Sa inyo pa rin yan mapupunta. Sobrang dami ng blessings natin ngayong umaga. Actually, gusto ko lang talaga magpakasalamat kay Ma'am Graho dahil na rin kay Ma'am Crisel. Kaya ang feeding program ngayong umaga ay naisakatuparan. Ano po, Ma'am? Thank you so much. 10 ng mga kasama kong guro at mga 178 na mga mag-aaral at syempre 10 ng mga magulang. Kami ay buong pusong nagpapasalamat, Ma'am, sa inyo po and company dahil sa pagkakaloob ng ganitong programa. Nawa ay mas marami ka pang matulungan para ang mga batang kagaya nito ay actually lagi yung busog-lusog. So, sa totoo lang po, hindi ko po alam na may ganito pa pala yung program. Kasi ang alam ko lang po is simpleng pakain lang po talaga, Ma'am Lu, sa mga bata. But, syempre po, nagpapasalamat po ako kasi talagang unexpected po na may program pa talaga. Thank you so much po talaga. Especially po sa mga ka-batchmate ko dyan. Hello, sa inyo. Alam ko, teacher na kayo. Ako hindi pa. Pero, I'm so happy po na ibahagi po sa inyo yung ganitong programa kasi ito po ay project rin na po namin ng programa ng TAC Group. Actually, nito lang po namin naisipan yung pangalan na TAC Group. Ito po yung TAC Group po or Tiny Angels Charity Group po ang tawag dyan. Hindi naman po siya accredited pa yung kumbaga po, ano pa lang po sa amin, personal pa lang po namin. And syempre po, hindi po ito makakasatuparan kung hindi dahil po sa mga audience ko sa TikTok live ko po. Actually, yung binabahagi ko po pag-feeding po ay galing po ito sa TikTok live streaming ko po. Sa totoo lang. Yun kasi po, isa po akong streamer. So, ayun nga, narinig nyo naman yung message naming dalawa ni Ma'am Lu. And, syempre, na-appreciate ko po yung pag-aantay ninyo, lalo na yung mga kids, mga nanay, mga teachers na nandito. Maraming salamat po. And, habang piniprepare nga po yung foods, is may pang intermission pa ang mga kid. I'm so happy to see them talaga na nagsasayaw-sayaw. Look at that. Sobrang happy talaga sila. As in, alam mo sa mga bukid na ganito, ito yung mga tao talaga nakaka-appreciate ng mga ganitong programa. And as you can see, sobrang saya ng mga kids. 'Di ba? Sayaw. Ayan, habang ay sumasaya yung mga bata sa stage is, sabi ko sa mga bata, kaway-kaway naman kayo dyan, mag-say hi and hello, di ba? Happy sila. And ayan, I'm sure gutom na din sila. At ito nga ay nag-distribute na nga kami ng pagkain para sa mga bata. Actually, yung mga ibang bata dito hindi nakarating dahil malalayo yung lugar. Kaya parang mas marami pang natirang pagkain. And sabi naman ni Ma'am sa akin is i-distribute na lang yung ibang foods sa mga bata na hindi nakakuha. Especially yung juice. Grabe, sobrang na-appreciate ko din dito yung mga teachers talaga, tinulungan talaga nila ako kasi, ayan para lang mapapila ng maayos ang mga kids. And, yun yung nakakatuwa talaga dito sa mga schools, no? O siya, ipapas forward ko na lang para mas mabilis.
So, ayun nga. And ang nakakatuwa pa dito talagang pinaalala pa nila yung upcoming birthday ko this coming April. Grabe, talagang binati pa nila ako ng mga batang to. Nakaka-overwhelm talaga. Sobra. So, ipapakita ko dito or ipaparinig ko yung mga kanta ng mga bata. Thank you! Wala kasi ng kanta, ha? Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Grabe, sobrang na-appreciate ko talaga. Maraming salamat sa mga nagbati sa akin, especially yung mga kiddo. Maraming salamat po sa inyo, sa mga teachers na nandito. And ayun lang for today's video kasi after nga nito is nagsiuwian na din yung mga kids kasi tanghali na din. So, yun lang for today's video mga katayni. Sana don't forget to follow and share this video. And ayun, lagi po kayo mag-iingat and see you next time only here at Tiny. Bye-bye!